1 month na nga ngayon tong nabili kong aircon mga mare. At kung nakatipid nga ba ako sa kuryente, tara samahan nyo na naman ako ngayon, anak baka. Pero bago nga ang lahat mga mare, a day in a life as a Seaman's Wife content creator, collection specialist na naman tayo at full-time ma'am. Oo, ito na naman tayo. After nga ng 9 hours na nakakapagod at queuing ko na duty mga mare, inasikaso ko na nga agad tong anak ko dahil 8 a.m. nga yung pasok niya, 7:50 na nagmamadali na kami dahil late na siya, anak baka. Hindi ko na nga siya pinalagay sa afternoon class mga mare dahil nga paghapon ay natutulog na nga ako dahil yun nga lang talaga yung oras ng tulog ko dahil panggabi nga yung trabaho ko. Kaya naman after ko siyang maihatid sa school mga mare, umuwi ako agad. Buti na lang talaga hindi siya umiiyak at nasanay na nga siya sa school. Kaya nga eto, nagsasaing muna ako everyday yan, no? Maaga talaga ako nagsasaing mga mare kasi 11:30 nga yung pasok ng pangalawang anak ko na si Kenji. Tapos 12 naman yung pasok ng panganay ko. Kaya nga eto, after ko ang ihatid yung bunso ko, nagsasaing agad ako. Ganun. Sa day off na lang talaga ako nakakapagluto ng ulam namin mga mare kasi nga sobrang busy ko talaga. After ng paghahatid ko sa bunso ko, hindi na ako nakakapagluto. Naligo na nga lang muna ako dyan mga mare dahil ililigpit ko pa nga itong mga parapernalya ko. Dahil ito nga yung mga ginagamit ko sa work, kakamadali ko maghatid kanina sa bunso ko. Ay no ko, hindi ko na nga ito naligpit. Ito nga yung mga araw-araw ko nagawain mga mare, kaya nga hindi na ako nakakapagluto. Tapos yan, mag-edit pa ako ng mini vlog habang nag-aantay nga ng 10 a.m. para nga magsundo kay bunso. After ko nga mag-edit ng vlog mga mare, pinalitan ko na nga lang yung damit at short ko dahil sobrang linaw nga, kitang-kita yung mga undies ko. Tsaka na ako nag-apply ng sunscreen dahil sobrang init nga sa labas. Diba? Kahit ngarag na ngarag tayo sa trabaho mga mare, puyat at walang tulog, syempre kailangan natin maging fresh, anak syota. Bago ko nga sunduin yung bunso ko sa school mga mare, nag-withdraw na nga muna ako ng pera dyan dahil magbabayad nga ako ng kuryente at tubig ngayon, no ko, bayaran na naman. Minsan talaga gusto ko na lang talagang maging bayaran eh. Chares. Grabe mga mare, sa sahod ko, sandamakmak na resibo na lang talaga yung matitira sa akin. Buti na nga lang at medyo nagmura nga yung kuryente namin ngayon mga mare. Last month kasi nasa 5,500 nga yung kuryente namin. Pero ngayon nasa 4,500 lang, o diba? Nakamura nga kami ng 1,000 pesos sa bill ng kuryente mga mare. Diba malaking tulong na yun? Malaking tulong din talaga na nagpalit ako ng aircon mga mare. Dahil mula nga nung nag-split type ako, tapos 24/7 nga nakabukas. Ayun, nakamura ako ng 1K. So yun nga mga mare, going back, bumili na nga lang ako ng ready-made or lutong ulam nga dun sa suki ko. Tsaka ako na nga sinundo ko bunso ko. Para nga makauwi na kami, no ko. Half day pa lang, pagod na yung mare nyo. Grabe no, iba pa rin talaga yung sakripisyo nating mga nanay. Kaya yung mga nagsasabi dyan, yung mga seaman's wife, masasarap yung buhay. Ay no ko, pagtatatampalin ko kayo eh. So yun nga, after ko ang kumain mga mare, gusto ko na nga magpahinga at pinahatid ko na lang din sa panganay ko. Yung pangalawa ko nga ang anak dahil nga hindi ko na siya may ihahatid dahil gusto ko na talagang mahiga. Thank you Lord, bayad na naman yung kuryente at tubig namin for this month. Yun lang muna. Salamat sa panonood.